Sige mga tao, bawat bansa sa kanluran na tinitingnan ninyo, lalo na sa kanlurang Europa, ay unti-unting nagkakawatak-watak sa harap mismo ng ating mga mata. Palagi itong pinapadali ng mga dati ng pinaghihinalaan. Ibig sabihin, mga politikong makakaliwa. Hindi lang mga politikong makakaliwa, pati na rin ang mga sentristang politiko. Ibig kong sabihin, nasaan ang oposisyon? Matagal na naming sinisigaw na hindi katanggap-tanggap ang ginagawa ninyo sa inyong mga bansa. Hindi ko maintindihan. Matagal ko nang sinusubaybayan ng issue sa Loose Direct sa Netherlands, kung saan biglang nagpasya ang gobyerno na maglagay ng 200-300 asylum seekers sa gitna mismo ng tahimik na bayang ito na tinatawag na Loose Direct. Kaya nagprotesta ang mga tao. At pagkatapos, gaya ng dati, pinakawalan ng gobyernong Dutch ang kanilang riot police laban sa mga ordinaryong sibilyan, mga karaniwang babae. Nakagawa na ako ng ilang video tungkol doon. Kaya nangyayari na ito ng halos 2 linggo na ngayon. At kahapon, muli nilang sinunog ang hotel para sa mga naghahanap ng asylum na ito. Tingnan mo ito. Sa halip na pakinggan ng inyong mga tao, ang ginagawa nila ay binubugbog pa nila ang mga ito. Pinipilit nilang baguhin ang mga lipunang may mataas na tiwala para maging mga lipunang nagrarayot. Kita na hindi masaya ang mga tao ito na pinakawalan ng kanilang gobyerno ang daan-daang malilibog na lalaki mula sa mga kultura ng ikatlong mundo. Tingnan mo, isa pa mula sa ibang anggulo. Tingnan mo ito. Hindi ka panipaniwala. At bakit nila ginagawa ito? Noong 5 taon pa lang ang nakalipas, karamihan sa kanila ay tinatanggap pa ang mga asylum seeker. Simula nang buksan ni Angela Merkel ang hangganan ng Europa noong 2015 o 2016 at tumagal ang palabas na ito ng higit 1 dekada. Tingnan mo kung ano ang nangyayari. Nakapanood na ako ng daan-daang ganitong video at marami na ako naipakita. Pero minsan kailangan kong burahin dahil bawal sa YouTube. Tuwing binublur ko ito, nagagalit ang mga tao. Kaya gagawin ko ang lahat na makakaya ko para mapanood nyo ang mas maraming video hanggat maaari. Pero tingnan nyo ito. Panurin nyo ang nakakatakot na video ng Olandesang babae na kinukunan ng video ang banyagang lalaking nagsasalita ng putol-putol na Ingles at gustong hawakan siya. Ang kapal na mukha. Hayaan mo akong hawakan ka. Hayaan mo akong hawakan ang binti mo. Hayaan mo akong hawakan ang dibdib mo. Siguradong ayos lang yan sa'yo kasi ganyan kami sa Syria. Ganyan ang ginagawa namin sa mga babae sa sarili naming bansa. Sa totoo lang, ganyan din sila sa Makkah. Ipinakita ko sa inyo ang video na ito. Kung paano nila kinakapa at hinahalay ang mga babae sa Kaaba, ang pinakabanal na lugar ng Islam. Sinabi niyang gusto niya siyang hawakan. At nang tumanggi ito, sinabi niyang gusto niya siyang patayin. Panurin mo ito. First name. What's your name? Wala kang pakialam. No? No name. You have no name? You have name. I am here. You? Sa mga liponang ito mga pare, dumarating ang mga tao at umuupo. Punong-puno ang mga tren na ito. Walang kahit sino ang titingin sa'yo. Walang kahit sino ang tititig kahit kanino. Ginawa nila ito dahil inisip nilang pantay-pantay sila basta magdala ng mga tao. Magdala ng mga lalaking galing sa sobrang patriarkal at misogynistic na mga lipunan at pakawalan sila sa ating lipunan. Ano bang maaring kumalya? Ano bang maaring kumalya? Hindi ko maintindihan kung ano pa hinihintay ng mga politiko. Inaantay ba nilang mamolestya at masalakay ang sarili nilang mga anak na babae? Sige. Rose. You are Rose. Rose, mabait ka. Mabait ka, Rose. Rose, mabait ka. Mabait ka. This flower. Maganda ka. Cute Rose. Cute Rose. Wow, I like. Sinundan niya ako sa tren matapos kong lumayo. Ay, kalbo siya. Disco. You may touch? No, no touch. No touch? No. Diyos ka.
Naghihintay ako makatagpo ng ganitong tao. Wala akong pakialam. Hindi ako si Tyson o iba pa. Hindi ko sinasabing macho ako, pero gusto kong tumakbo. Pag nasalubong ko to, di na ako maghihintay. Kung may mabuting Samaritano na tumunong sa babaeng ito, siya pa ang makukulong. Itong lalaking to ay gagawaran pa ng pagkamamamayang Dutch. Sa totoo lang, hindi ito biro. Nakapanood ako ng video kahapon na sa tingin ko ay sa Germany nangyari. Sinaksak ng illegal na migrante ang isang Aleman na komedyante. At pakinggan mo to. Hindi lang pinalaya yung lalaki dahil sabi ng hukom, hindi na raw siya banta sa lipo ng Aleman. Binigyan pa siya ng pagkamamamayan ng Alemanya. Yung komedyante, di ko maalala pangalan. Isa siyang Aleman na komedyante at sikat na personalidad sa Alemanya. Umalis siya ng Alemanya papuntang Noruega, na parang mas maganda pang Noruega. Bakit ang ayos ng itsura mo? Kawawang babae, natigilan siya sa takot. Alam mo, siguro iniisip niya, pag tumayo ako at umalis, baka maudyok siyang atakihin ako. Natigilan siya sa takot, kawawang babae. Sino ang may gawa nito? Why? Bakit kita nakikita? Bakit? Gusto kitang patayin. Okay. Diyan agad napunta mga pare, diyan agad. Pinalayan na nila ang mga agresibong taong yung ib na to. Totoong mga taong yung ib sila. Marami pa ako. Tingnan mo to, ang babaeng to. May isang random na tao na kailangang sumingit at magpanggap na siya ang boyfriend niya. Nangyari ito sa Amsterdam. May tumulong sa kanya na puting lalaki. Isang puting lalaki. Pwede sana siya naging totoong nobyo niya. Maganda ang naidudulot ng pagtulong sa babaeng nangangailangan. Pero heto pa, gumawa rin ako ng video tungkol sa pang-aabuso sa matatanda ng mga taong ito. Tingnan mo, isang matandang Olandes ang biniktima ng mga kabataan. Wala ni isang kabataang Olandes. Tingnan mo to. Diyos ko. Oh my goodness. Diyos ko, hindi ko kaya panurin to. Bakit kaya gagawin to ng kahit sino? Walang dahilan, basta ginawa. At tingnan mo, sino gagawa nito sa sariling bansa? Tingnan mo to. Ito ang Netherlands. Ano kanila napaunlad? At sabi ni Piers Morgan, wala namang mali dito. Nakikita ko ang mga masisiglang komunidad na nagpapaunlad sa Europa. Ano ang makukuha mo? Bawat isa sa mga taong ito ay pabigat sa sistemang pang-ayuda at sa ekonomiya ninyo. Habang ang mga karaniwang Ulandes ay nagtatrabaho, nagsusumikap, nagbabayad ng buwis, at ang mga buwis na yon ang napupunta sa kanila, tapos nag-aanak pa sila. Paano hindi ka magagalit doon? Paano? Umuwi ka sa sarili mong bansa. Umuwi kayo sa mga bansa ninyo at magkaanak ng gusto. Kung ang mga babaeng ito ay pumunta sa Europa, tinanggal ang hijab at abaya nila at nagsabi, malaya na kami ngayon. Hindi na namin kailangan umasa sa mga lalaki dahil sila'y mapang-api sa babae. Inapi kami. Kung ganoon, patas lang. Tutulungan sana sila ng mga taga-kanluran. Diyos ko, tingnan mo. Iisa lang ang magiging katapusan nito. Sinasabi ko sa'yo, iisa lang ang magiging katapusan nito. At hindi ito magiging maganda. Tingnan mo ito. Isa pang video. Ito ay isang trend sa Netherlands. Kung saan isang nag-iisang batang Olandes ang binugbog ng mga hindi Olandes na migrante. Sa totoo lang, hindi siya bata. Isa siyang lalaki.
Isa siyang hustong gulang na lalaki. Isipin mo yun. Nabuhay ka na ng buong buhay mo. Isa kang lalaking nasa 30 na at wala kang ginawang masama kahit kailan. At umuuwi ka sakay ng tren at napapaligiran ka ng mga mababangis. Maaring hindi mo maipalabas yon, pare. Maaring kailangan mong i-blur yon. Tingnan mo ito. May tawag dyan, mga pare. May tawag dyan mga pare. Kaya tinatawag nila itong chimping out. That's how that. Pasensya na, hindi ito ugali ng tao. Wala akong pakialam sa lahi o kung sino ka. Hindi normal ang ganitong ugali. Diyos ka. Buti at ipinaglaban niya ang sarili niya. Kawawa naman, ang dami niyang natanggap na sipa sa ulo. Hindi ito magtatapos na maganda para kanino man. Hinihintay ko na lang ang sandaling yon ngayon. Sa puntong ito, naghihintay na lang kami magsimula ang gulo. Mangyayari ito. Kaya anong nararamdaman ng mga Olandes tungkol dito? Titingnan ko ito. Marami na ipong galit. Kapag may pagkakataon, ilalabas ng mga taong ito ang galit nila. Panurin mo ito. Isang Ulandes na gwardiya ang humarap sa babaeng nakaburka. Dahil sa seguridad, hindi siya pwedeng magsuot ng burka. Tingnan natin kung paano matatapos iyon. Beveiliging erbij. Alisin mo. Wat is er aan de hand? Nou, er is aan de hand dat ik een mevrouw met een boerka af zo zie lopen. En dat mag niet meer. Tegenwoordig. Dat mag van ons wel. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi nila. Ik zeg met de nieuwe wet, Ja, dat mag dat niet. is En dan zeg jullie, Sinabi nilang may masayang katapusan. Pero di ko alam ibig sabihin nila. maar jullie Het ziekenhuis, mag hier gewoon zijn. maar jullie ziekenhuis bevindt zich in Nederland. Ja, En Nederland heeft deze wet. ja klopt. Hoe zit dat dan? Dat maakt niet uit. Wij handhaven er niet op. Punt. Oké. Ik vind het tamelijk absurd. Want ik kan, Dat nu mag toch, je vinden. ik kan nu toch gewoon een Alleen ik vind dat je burgerarrest mening wat dat betreft voor je mag houden. Nee, dat mag je niet. ben ik voor me houden. Als ik iemand de fiets zie stelen, mag ik hem toch ook tegenhouden? Want het is gewoon een Alleen burgerarrest. wij zeggen als ziekenhuis dat het mag. Dus en dat staat in onze huisregels. Maar niet de Nederlandse wet. Nou, maakt niet uit. Voel je ook niet zelf een soort contrast daarin? Maakt niet uit. Gewoon verder wachten. Sige. Hindi yun ang inaasahan ko. Pero tinanggihan pa rin siyang papasukin sa ospital dahil di niya tinanggal ang burka. Oo pare, hindi natin alam kung sino nasa ilalim noon. Hindi natin alam. Oo, naalala ko ito. Noong Marso, may mga Kristiyanong nagtaboy sa ilang manggugulong Islamiko na nang-abala sa kanilang pagsamba. Kaya mga Kristiyano, tingin ko malaking pagkadismaya ang mga ateista, lalo na sa Kanduran. Sila pa nga ang nagbigay daan sa karamihan ng mga woke na ateista sa Kanduran. Ito ang dahilan kung bakit mas mataas ang respeto ko sa mga Kristiyano. Dahil sila lang talaga ang may kakayahang labanan sila. Tingnan mo ito, pumapalag sila. Pinalalayas nila ang mga iyon. Pinalalayas nila ang mga Islamista. Lumayo ka rito. Hulihin siya! Hulihin siya mga lalaki! Hulihin siya! Oo, dumating na rin ang pulis sa huli. Tingnan mo si Pro Pali. Matagal na talagang nagloloko ang mga Pro Pali na to. Alalaman niya. O tingnan mo to. Tingnan mo ang bangis sa mga mata niya. Bro, gusto ko lang na isang araw sabihin ng mga taong to, alam mo, nasa bansa ko ka. Puta. Darating yan. Isang araw magigising tayo, makikita ang pader. Anong nangyari? Nagsimula na pala. Yehey! Boom! Sa ulo. Ignan mo to. Pinigil ni Upula ang pulis. Kaya mahal ko ang mga pulis sa Amerika. Straight to the head. Kailangan natin ng matinding palo. Hindi ko alam. Nag-enjoy ba kayo? Ako, sobra. Gustong gusto ko yan.
Oh, magsisimula na lahat mga pare. Hindi magtatapos ng maganda para sa kanila. Alam kong nagsasaya sila, tumatalon pa nga. Sobrang saya nila, sobrang proud nila, sobrang nagyayabang sila. Para silang, oo, nakuha na namin ang Islam. Hayagan nilang ginagawa ang mga video na ito na bumabagsak na ang kanluran at sasakupin daw nila ang kanluran. Bagsak na ang Europa. Mukhang ganun na nga. Palagi ko nang sinasabi yan. Hindi basta susuko o mamamatay ang pinakadakilang sibilisa sumili ka ng sangkatauhan. Hindi talaga pwede yon. Nakakagulat isipin. Sabi ng iba, ganyan din bumagsak ang Roma. Hindi na kayang sustentuhan ng Imperyong Romano ang populasyon nito. Nakinig ako sa propesor na nagsabing hirap din ang Imperyong Romano nung 2 at 3 siglo mapanatili ang populasyon. Kaya ang ginawa nila, patuloy silang nagdadala ng mga tao mula sa mga Visigoth at marami pang iba. Lahat ng mga ito na dati nang tinawag o tinatakan bilang mga barbaro. At sinimula nila isama ang mga ito sa hukbong Romano at sa bandang huli, mas marami ng mga barbaro sa hukbong Romano kaysa sa mga Romano. Kaya alam mo na hindi magkasundo ang mga historiador sa iisang dahilan kung bakit bumagsak ang Imperyong Romano. Pero isa yon sa mga dahilan. Kaya sino ba ang nakakaalam? Bumagsak ang Roma kaya hindi ko alam. Baka may ilang bansa sa kanluran na bumagsak din. Pero hindi. Sabihin na lang nating may revolusyon sa Britanya. Naglalarawan na ako ng madilim na sitwasyon. Sabihin na lang natin nagkaroon ng revolusyong Islamiko sa UK at naging Islamikong kaharian ng Gran Britanya, Ireland at Hilagang Ireland ito. Sa tingin ko, pupunta lang ang US at palalayain ang UK. Sa tingin ko talaga, hindi nila hahayaan na mangyari yon. At kapag ginawa ng mga Muslim ang ganun sa kahit anong bansa sa kanluran, nako, magkakaroon ng sapilitang malawakang pagpapalis. Sapilitang pagpapalikas. Pero sino tatanggap sa kanila? Hindi ko alam. Baka kailangan natin ng bagong kulungang penal.